Habang ako ay may ginagawa, ay ikikwento ko naman sa inyo kung ano yung pag-usapan namin ng amo ko. Dun sa huling video ko, sabi niya sa akin, mag-usap daw kami pagbalik niya. So, ayun na nga, pagdating niya dito nung gabi ay nag-usap kami. Meron siyang sinend sa akin na mga, kung ano-anong mga sinend niya sa akin. So, ang una niyang sinend sa akin is yung, para siyang chart na batayan ng hospital kung gaano katagal sila mag-schedule sa mga cases na dinadala sa kanila. So, yung dito sa lugar namin ay umaabot siya ng 7 weeks. So, 7 weeks, siguro para sa kanila is matagal pa rin yun. Pero sa akin kasi, dahil matagal ko nang iniinda yung sakit ko, so sa akin, 7 weeks ay kung mabibigyan agad ang action for me, yung 7 weeks na yun ay mabilis na yun sa akin. Kasi nga, di ba, matagal ko na siyang iniinda. Kasi ang main, ano ko talaga ngayon, main concern ko ngayon is yung mabigyan ako ng lunas. Yun lang naman talaga. So, yun nga, para sa kanila matagal yun, which is nakakatuwa kasi concern nga sila sa akin, di ba? So, bukod doon, ay meron siyang sinend sa akin na link. Yung link na yun ay link ng online application para sa Chinese visa. Ang sabi niya sa akin ay kung okay lang daw sa akin na dalhin nila ako sa China para doon nila ako ipagamot sa private hospital sa China. Hindi naman sa malayo, dito lang din sa medyo bungad lang ng parang boundary siya ng Hong Kong at saka ng China. Part na rin siya ng China. Kaya kailangan ko ng Chinese visa. Pero gusto niya nga munang tanungin sa akin kung okay lang. So sino ba naman ang aayaw, di ba? Ikaw na nga yung binibigyan ng pabor, aayaw ka pa ba? So, sabi ko, walang problema. Kaya lang, ang winu-worry ko is yung insurance ko kasi. Syempre, pag sa China, hindi na yun gagana doon kasi hindi na yun cover doon. Tapos sabi niya, hindi, okay lang. Wag na natin kahit hindi na daw gamitin yung insurance. Kasi, alam naman nila na hindi talaga yun magagamit. At pag nagpapacheck up din daw siya, ay doon. Kasi magandang hospital daw yun. Kasi private. Usually daw kasi pag sa public talaga, ay ganyan naman talaga ang process. Medyo matagal. Kung ayoko naman ako na magastusan kayo ng sobrang laki kasi ako willing to wait naman. Ako yung nag-aalala ako kasi wala akong pera, sabi ko ganyan. Tapos sabi niya, hindi, huwag mong alalahanin yun kasi sagot namin yun. So, ang importante ay mapagaling ka ng mas mabilis. Sabi niya sa akin ay, sinerge ko kasi yung term doon sa referral letter ko. Sinerge niya daw yung mga term about sa sakit ko. Tapos sabi niya, sorry for the term, pero yun kasing nakalagay doon ay may possibility na pwede siya. Pero namang hindi. Pero sana wag naman siya. Alam ko naman yun, kasi syempre kung may nararamdaman ko ako, parang normal na sa atin na mag-search, parang maghanap ng sagot kung ano ba gayon. So, na-research ko na rin yun. At search na rin siya kung ano yung mga way ng gamutan in case. Tapos, parang gusto niyang ipinpoint sa operations. Willing ako kahit ano, basta gumaling lang ako, yun ang main concern ko. Kahit anong gawin sa akin, basta gumaling lang ako. Ang problema sa akin yun. Ready naman ako sa ganon. Ang worry ko lang, ayokong maging pabigat, ayokong magastusan kayo ng sobrang laki, kasi ako naman ay willing to wait naman ako, kaya ko pa namang magtiis. Tapos tinanong niya, gaano daw ka-serious yung sakit ko. Paano nag-aantay kung may binigay daw na gamot sa akin. Sabi, binigay naman sa akin yung hospital na gamot, kung nag-aantay. Pero yun lang, ang binigay sa akin is more on painkillers, matataas na dosage ng painkillers. Kaya lang kasi, alam ko naman na hindi naman din tama na every time na may mararamdaman ako ay depende lang ako sa painkillers na as in every 4 hours pagka talagang sobrang lala ng nararamdaman ko, every 4 hours umiinom ako ng painkillers. Tapos minsan pa nga pag hindi siya nadadala sa gamot, parang halos kakainom ko pa lang after 2 hours, parang gustong-gusto ko na namang uminom para lang maibsan yung sakit na nararamdaman ko. Pero yun nga lang, syempre ano pa rin naman yung isip ko na hindi tama yung ganon. So, nagtitiis pa rin talaga. Kasi usually, pag umiinom ako ng painkillers, hindi naman talaga siya totally nawawala. Nababawasan lang yung pain, pero andun pa rin siya. So, yun nga, yun yung magandang balita na binalita niya na sinabi niya sa akin na napag-usapan daw nila ng amo kong lalaki na dadalhin nila ako ng China para doon nila ako ipagamot. Diba? Napakabait ng amo ko. Hindi ko akalain na ganun yung magiging desisyon nila, yung magiging yung maiisip nilang way para matulungan nila ako. Tomorrow, mag-uumpisa na akong mag-apply ng aking Chinese visa. At pag na-approve yun, ay diretso na kaagad kami doon. Pero sabi naman niya, wait pa namin yung sasabihin ng doktor ng hospital dito. Just in case na hindi siya ganun katagal yung magiging schedule ko dito sa hospital, ay pwede rin namang dito na lang. Pero kung medyo matatagalan, ay doon na kami. Wala kaming choice kundi sa China. Sa China ako magpapagawa.
O, diba? So siya, dadayo pa ako ng China para lang magpagamot. Listen, learn lang, no? Huwag nating pangunahan yung isip ng ating mga amo. Kasi hindi naman din natin alam. Ako kasi, tanig akong mag-isip. Tapos pag naman ay, willing din naman pala silang tulungan ako. Kasi naiintindihan nila. So, yun lang. Maghahanda muna ng aking lulutuin. Bye!